Sa pinakadulo ng simbahan, may batang nakatayo. Nakaputi ang damit at madungis at nakayuko. Kinikilabutan ako. Sa dilim, may mga kwentong hindi dapat marinig. Mga kwentong pilit tinatago. Mga alaalang ayaw nang balikan. Pero paano kung totoo ang lahat ng ito? Dito sa channel na ito, bubuksan natin ang mga lihim, mga karanasan at mga kwentong mula sa mga taong nakakita, nakarinig at nakaranas nang hindi maipaliwanag. Siguraduhin ikaw ay handa, patayin ang ilaw at makinig. What's up guys? Welcome sa ating channel. Ayan, so for today's video tayo ay mag-share ng horror story, no? So medyo maganda tong kwento natin ngayon dahil ito ay patungkol sa bata sa loob ng simbahan, no? So yan, title nito ay Bata sa Loob ng Simbahan, no? So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para updated ka kapag meron tayong mga bagong horror story, no? So ito na yung mga content natin ngayon, horror story. Ayan, so simulan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, tumahaba ang oras. Let's go! May nagsabi, kapag naiwan ka sa loob ng simbahan na mag-isa, hindi ka talaga nag-iisa. Dahil may batang matagal nang naghihintay sa'yo. O may naghihintay. Ayan. Magandang gabi, Tito Raymart. Itago mo na lang ako sa pangalang Red. Ayan. So yung sumulat ng author story na to ay si Red, no? Nickname o codename Red. Hindi ko makakalimutan ang gabing nangyari sa akin. Naatasan kasi ako na magbantay sa lumang simbahan dito sa amin. Walang misa, sarado na at halos wala nang nagpupunta doon dahil sa luma na at kinatatakutan na din ng iba. Bandang alas 10 ng gabi, ako lang mag-isa sa loob ng simbahan. Parang imagine ko pa lang, kinikilabutan na ako. Isipin mo, alas 10 ng gabi tapos ikaw lang nasa loob ng simbahan. Tapos luma pa yung simbahan. Tahimik, sobrang napakatahimik. Yung tipong naririnig mo kahit sarili mong paghinga. Habang naglilinis ako sa may altar, may narinig akong mahina. Parang bulong, Kuya. Kuya. Napahinto ako ng ilang segundo. Kuya, tulungan mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Bumulong ulit siya ng Kuya, tulungan mo ako. Nanlamig ang buong katawan ko at dahan-dahan akong lumingon. Sa likod ko. Nanlamig ang buong katawan ko at dahan-dahan akong lumingon sa likod ko. Pero walang tao. Hanggang napansin ko, sa pinakadulo ng simbahan, may batang nakatayo. Nakaputi ang damit at madungis at nakayuko. Kinikilabutan ako. Lumapit ako ng kaunti. Bata, ano ang ginagawa mo dito? Hindi siya sumagot, pero unti-unti siyang tumingala. At doon nakita ko wala siyang mata. Imagine nyo guys, nakita kayo ng bata, tapos paglingon sa'yo walang mata. Itim lang. Kaya balik tayo. At doon nakita ko wala siyang mata. Itim lang, parang walang laman. Biglang ngumiti. Medyo kinikilabutan akong grabe. Ang tagal mo, sabi niya. Tumakbo ako palabas sa sobrang takot ko. Hindi ko na inisip kung ano yun, basta tumakbo ako palabas ng simbahan. Pero habang papalayo ako, narinig ko ulit ang boses. Mas malapit. Kuya, wag mo kong iwan. Napalingon ako sa likod ko. At doon nakita ko, nasa likod ko na siya. Grabe yun.
Kinabukasan, binalikan ko ang simbahan kasama ko ang matandang caretaker. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi. Tahimik lang siya. Hanggang sa sinabi niya, may batang nawawala dito. Maraming taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakaalis. At ang nakakatakot, tuwing gabi, may naririnig daw silang naglilinis sa loob ng simbahan. Isang batang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Hii! Grabe yun. Kinikilabutan ako, guys. Kung ikaw ang nandoon, tutulungan mo ba ang bata? O tatakbo ka rin katulad ng ating letter sender na si Red? Guys, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, no? Kung nagustuhan mo to, para mas marami pa tayong mai-share at maibahagi na horror story. So yun lang, muli, ako ang inyong lingkod, si Brother Raymart, para sa mas marami pang horror story. Bye-bye!